Naranasan mo na ba ang matakot sa konsepto ng impyerno? Kasi para sa napakarami sa atin, yung turo tukol sa walang hanggang parusa, grabe yung dala niyang bigat, yung pagkabalisa at yung takot. Ito kasi yung larawan na madalas na ibibigay sa atin, di ba? Isang Diyos na nagpaparusa nang walang katapusan. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang banal na kasulatan pala ay naghahayag ng isang mas malaki at mas kamanghamanghang plano? Isang plano na hindi nakasentro sa takot, kundi sa pag-asa. Sa isang ganap na tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman sa ating pag-aaral ngayon, ito yung pinakatanong natin. Itinuturo nga ba talaga ng Biblia ang walang katapusang pagpapahirap? Halika't siyasatin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng mga orihinal na salita sa kasulatan tungkol sa paghuhukom at sa tunay na layunin ng Diyos para sa lahat. Okay, dito mismo nagsisimula yung medyo kalituhan. Alam niyo ba na yung salitang impyerno na ginagamit sa maraming Biblia ay isang maling pagsasalin? At hindi lang ng isa, kundi ng 4 na magkakaibang salita mula sa orihinal na wika. Isang salita para sa 4 na magkakaibang konsepto. Kaya hindi nakapagtataka na medyo nagulo ang pag-uunawa natin, di ba? 4 na salita, iisang malaking pagkakamali sa pagsasalin. So sa susunod na bahagi, bubuksan natin ang kasulatan at isa-isahin natin tong 4 na salitang to para matuklasan natin yung tunay nilang kahulugan. Unahin natin yung salitang Hebreo na Sheol at ang katumbas nito sa Griego na Hades. Ang literal na ibig sabihin nito ay ang di nakikita. Ito yung kalagayan ng kamatayan, hindi ito isang lugar ng pagpapahirap. Sa halip, ito yung estado kung saan ang isang tao ay walang malay. Lahat ng gawain niya ay tumitigil hanggang sa muling pagkabuhay. Isipin nyo, para lang siyang isang mahimbing na pagtutulog, hindi isang walang katapos-tapos na bangungot. At napakalinaw ng turo ng kasulatan dito. Sa kamatayan, ang ating mga bahagi ay naghihiwalay. Ang katawan, babalik sa lupa. Ang espiritu o yung himinga ng buhay, babalik sa Diyos na nagbigay nito. At yung kaluluwa, yung ating kamalayan, yung ating pagkatao, yon ang napupunta sa di nakikita o sa Hades. Pansinin nyo yung kaluluwa lang ang nauugnay sa Hades. Walang sinasabing apoy at pagpapahirap dito. Ngayon, yung pangalawang salita na isinaling impyerno ay ang Gehenna. At hindi ito isang lugar sa kabilang buhay. Ang Gehenna ay isang tunay, literal na lugar. Isang lambak sa labas lang ng Jerusalem na tinatawag na lambak ng Hinom. Dati, dito sinusunog yung mga basura, pati yung mga bangkay ng mga kriminal. Kaya naman, naging simbolo ito ng ganap na pagkawasak, pagkasira, hindi ng walang hanggang pagpapahirap sa kamalayan. Meron ding salitang Tartarus, isang beses lang to ginamit sa buong Biblia, at ito ay tumutukoy sa isang pansamantalang pitan para sa mga nagkasalang mensahero o anghel habang hinihintay nila ang paghatol. Napakalinaw ng sinasabi ng kasulatan para ito sa mga anghel at hindi kailanman para sa mga tao. So heto yung buod. Isang nakalilitong salita na impyerno ang ginamit para pagtakpan ang 3 magkakaibang kahulugan. Ang Sheol o Hades, yun yung kalagayan ng kamatayan. Ang Gehenna, yun yung simbolo ng pagkawasak. At ang Tartarus, yung pitan para sa mga anghel. Wala sa mga ito ang tumutukoy sa isang lugar ng walang katapusang pagpapahirap para sa sangkatauhan. Ngayon, punta naman tayo sa isang konsepto na marahil ay pinakamadalas na hindi nauunawaan, ang lawa ng apoy. Tingnan natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito na tinatawag din niyang ikalawang kamatayan. Alam nyo, may 2 uri ng kamatayan na binabanggit sa Biblia. Yung una, na dinaranas nating lahat dahil kay Adan, ay yung paghihiwalay ng katawan, kaluluwa at espiritu. Ang ikalawang kamatayan naman na nangyayari pagkatapos ng paghuhukom ay pag-uulit lang ng una. Ito pa rin ay kamatayan, isang estado ng kawalan ng buhay, kawalan ng kamalayan, hindi ito walang katapos-tang pagdurusa habang buhay. At pakinggan niyo tong napakahalagang punto. Sa kanila, wala nang pagpapahirap sa ikalawang kamatayan kaysa sa nararanasan sa una. Kung ang unang kamatayan ay isang estado ng kawalan ng kamalayan, parang tulog, ganun din ang ikalawa. Simple lang, hindi ito pagpapahirap. Kung ganon, ito ang tanong. Kung hindi pala walang hanggang pagpapahirap ang layunin, ano kung gayon ang dahilan ng paghuhukom ng Diyos? At yung sagot sa tanong na yan ang magbubukas sa atin sa pinakamaluwalhating katotohanan tungkol sa tunay niyang plano. Dito na natin makikita ang puso ng salita ng Diyos, ang tagumpay ng krus para sa lahat.
Ang tunay na layunin ng Diyos ay hindi pagpaparusa, kundi pagkakasundo. Reconciliation. Pakinggan niyo tong napakagandang pahayag ni Apostol Pablo. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Wow! Pansinin niyo yung salitang lahat. Gaano kalawak ang epekto ng kamatayan dahil kay Adan? Sinasakop ang lahat. Sabi ni Pablo, ganun din kalawak ang sakop ng pagbibigay buhay dahil kay Kristo. At pinapatibay pa yan sa aklat ng Roma, kung paano ang isang pagkakasala ni Adan ay nagdulot ng hatol sa lahat ng tao, gayon din naman ang isang gawang matuwid ni Kristo ay magdudulot ng pag-aaring ganap at buhay. Para kanino? Sa lahat ng tao. Pareho ang lawak. Ang lawak ng problema ay katumbas ng lawak ng solusyon. At heto na siguro ang pinakamalinaw sa lahat. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Sabi sa 1 Timoteos, ang kanyang kalooban ay na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yun ang gusto niya. Hindi kapahamakan, kundi kaligtasan para sa lahat. Kaya nakikita na natin ang tunay na plano ng Diyos. Ang kanyang paghukom ay para sa pagtutuwid, hindi lang para magparusa. Ang kanyang karunungan ay laging makakahanap ng paraan para maabot ang bawat puso. At ang kanyang katarungan ay ganap na naipakita sa krus ni Kristo. Dahil ang kanyang sugdulang layunin ay ang ipagkasundo ang lahat ng nilikha pabalik sa kanyang sarili. At ngayon, papunta na tayo sa pinakamagandang bahagi, yung wakas ng buong kwento. Pag-usapan natin ang katapusan ng kamatayan at ang ganap na tagumpay ng Diyos sa pagtatapos ng mga kapanahunan. At ito ang napakagandang balita para sa ating lahat. Sinasabi ng kasulatan, ang kahuli-hulihang kaaway na aalisin ay ang kamatayan. Isipin niyo yan, yung kamatayan mismo, ang pinakamatinding kaaway ng sangkatauhan ay ganap na wawasakin. Sa pagdating ng katuparan ng lahat ng bagay ay ipagkakasundo sa Kanya. Walang maiiwan, walang itatapon. Ang kasalanan ay itatakwil, ang kamatayan ay aalisin. Lahat ng sumisira at nagpapahirap sa kanyang lilikha ay tuluyan ng maglalaho. At sa huli, ano ang mangyayari? Si Apostol Pablo na mismo ang nagbigay sa atin ng pinakamaluwalhating pangitain. Sa dulo ng lahat, ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. Wow! Isang buong sansinukop na nasa perpektong pakikiisa sa kanyang manilikha. Purihin ang kanyang pangalan. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para sa inyong pagninilay. Kung ito pala ang dakilang plano ng Diyos, isang plano ng ganap na tagumpay, ng hindi masukat na pag-ibig at ng kabuoang pagkakasundo, paano nito binabago ang pagtingin at pagmamahal ng iyong puso para sa Kanya?